Nasabi niyo sa isang forum ng foreign correspondents na sa inyong opinion, gusto niyo magkaroon ng batas laban sa mga political dynasties. Kayo po ay galing din sa isang pamilya na maituturing na political family. May kasaysayan. Ano po eksakto ang gusto niyong gawin? Implement natin ganito. Di ba, gusto level, ang idea ng Constitution, pagkaintindi ko, level playing field. So, pag sa kanila yung sila nakaupo bilang politiko, silang may tangan ng economic range, sila na rin yung judge, sila na rin yung police, baka sila rin pa yung sundalo, bawasan natin yung potential na magkaroon ng advantages dyan. For instance, kung ikaw ikaw na nga yung mayor, dapat hindi mo kamag-anak to the fourth degree of consanguinity or affinity si judge, si chief of police, o baka yung military unit na nandyan. Ilagay natin, paano pa sila nakukuha lahat ng levers of power within that community. Pero pag simple-simple gagawin natin, na ikaw, kapakalan mo sa ganito, guilty ka, na wala kang mga akusasyon na kasalanan, ano napaka-unfair naman yata. At sa ating hard questions, sasagutin po ng ating kandidatong si Senator Noynoy Aquino, mga personal na isyong kanyang kinasasangkutan. Ano ang reaction niyo sa mga nagsasabing ginagamit yung pagkabayani ng inyong mga magulang sa inyong pagkakandidato? Ang tatay ko naman mismo nagsabi, kaya niya akong pagbuksan ng pintuan, pero pananatiling bukas doon, ako naman may obligasyon doon. Pag sinasabi na dapat hindi ko isama nanay at tatay ko, ang tingin ko po doon, parang itakwil ko yung ideolohiya na nanggaling sa kanilang dalawa. Ito po ba lumalabas talagang gustong-gusto ninyo yung pagtakbo o dahil sa pagkabayani ng inyong mga magulang at pagtulak ng mga taong bayan, parang duty o katungkulan lang ba na kayo ay nagdesisyon tumakbo? Yung gusto, mayroon naman kong mag-ambisyon na tagapagmana ni Ginang Arroyo sa mga ginawa niya sa bansa natin at ikaw taga-ayos. Lalo na dahil ikaw tumututol sa mga pinagagawa niyo to. Pero yung duty at obligation mo, tama po yun. No? Kung umatraso tayo, hindi natin tinanggap yung hamon, lumalayo yung sitwasyon, talagang, pati ako, hindi ko maharap sa sarili ko sa salamin, na ako ang dahilan, pinasama ko pa yung sitwasyon. Ang bato po ng mga kritiko ninyo, parang kulang pa ho yata sa track record si Senator Noynoy Aquino dahil daw kung batas na naipasa na kayo ang pangunahing author, wala pa daw po yata. Kasi ninarod down nila sa trabaho ng legislature ng paggawa ng batas. Ngayon sa budget na lang, batas po yan. Yan ang pangunahing batas taon-taon na ginagawa. Sa Senado po, check natin yung record kung sino parating nandun na nagbabantay, nagtatanong, nag-interpret, at nagpipilit na baguhin yung mga items mula alas 9 ng umaga hanggang 1 ng umaga. Palagay ko, wala akong tatalo sa record ko dyan. Sa investigasyon po, ako po ba'y nagkulang mula ng human rights na desk at tangang ko nung nasa house hanggang sa kasalukuyan. No? Kasama kabahagi po tayong sumama na ihadlang yung CTE. Tayo po'y tumutok rin doon sa Eurojournal sa iba pa. Doon ba nagkulang ko? Ngayon sasabihin, bakit kokote sa batas? Simple lang po yan. No? Ang dami ho nagpa-file, nagre-refile. Nung nasa house ho kami, parang 14,000. Dito sa Senado, 5,000 yata nakapile. Siguro nakapile at nakabilbil. Okay, Senador, dun sa issue po ng Hacienda Luisita, ano pa talaga yung interest nyo doon at talagang mayroong tunay na land reform pag pinapasok mo yung issue ng Hacienda Luisita? Ilan ba yung shares nyo talaga doon? Yung share ko sa percentage wise, I think it's 0.004 something of the total. Yung pamilya po namin controls 66% of HLI. Yung common na goal namin po dyan ay may transfer yung ownership of the asset, no? With the debt-free ho. Okay. Ganito ang options namin Pwede kami bumalik kay understand voluntary offer to sell. Bebenta namin yung lupa, 4,500. Parang walang nangyari. 4,500 hectares at 100 pesos per square meter will give you 4.5 billion pesos. Malaki-laki po yung maiiwan din sa amin doon after paying off the debts. And yung lipat ko yung assets in full doon sa farmer beneficiaries. No? Pero pag nilipat ko doon, amortize over a period of time. Yung idea ng paano mo i-divide yung 4,500 amongst the 10,000 beneficiaries, who decides who gets the most productive and the least productive, yung what are the support mechanisms afterwards. Well, dami mong mga dami mo ng issues. Sa amin po, kung para sa akin, tingnan po nyo, kung gusto kong kumita lang, voluntary offer to sell tayo, tapos pa problema ko sa politika. Pero turo ko sa amin, hindi iba sa amin yung mga farmer beneficiaries Kailangan, pag alis namin doon sa non-profitable na lupang yun, hindi namin sila iniwan na parang bahala na kayo sa buhay niyo. Talagang momoltoy kami ng aming lolo't lola, 10 ng aming mga magulang.
Yung mga napas lang doon sa may Hacienda Luisita noong November 2004, ano ang gagawin niyo para mabigyan hustisya yung mga biktima? Ay, salamat sa tanong niya, Hawin. Balik ako na rin, yung pati yung Menjola Massacre. Paniwala ko. Kasi yung kausap ko si Mayor Lim kamakailan lang, tinanong ko kung ano ang alaala niya doon, at alam mo naman natin lahat, na sila lahat ay na-absuelto doon sa kasong Pinay, no, after yung Menjola. Sabi niya, inutasan siya, nayayain si Jimmy Tadeo, 10 kasama, imbitahin sa loob ng Malacanang para makausap ni Executive Secretary at time, Joker Arroyo. At nung papunta pa lang yung tinalaga ni Mayor Lim, sumabog, bigla akong nagkasuguran, sinugod yung reverse na reverse. Sinugod po yung kapulisan. Yung video na nakikita po natin lahat, yung pulisan na disperse. Okay. Pero mukhang may kulang yung mga aral na dapat natutunan natin dyan. Na-transplant sa Luisita rin. So, kasi tingnan nga natin, sino ba talaga may package dyan, may motivation para magkaroon ng karas na gano'n. No? At pag nalaman natin tamang aral, sana mahintunan natin any similar and future instances of the same. At yung mga may kasalanan talaga, dapat managot. Sa totoo lang po, parang ang natitirang mga katanungang mahalaga nagkaroon ba ng pagkakataon that you could have done something but you didn't do it or that you failed to do it? Bago pa yung number sa Menjola, ako po yung nasa gobyerno. Nung sa Luisita po, ako po congressman. Bago pa po kami nagkaroon ng labor dispute, iniikot ko po yung mga barangay, pati na po yung hindi ko saklaw. At nag-offer po ako mag-mediate at mag-dialogue. Ang problema ko, napakaraming nag-wait and see na attitude. Parang bahala na sila, pinaubaya sa ibang, may mga agendang iba-iba. Tapos, yung buong storya niyan, tulad nung pagdami ng mga nagprotesta na sa aming pong pananaw, hindi, marami pong import, na yung hinatid pa ng kapulisan, kailangan maimbestigahan din down the line. Mukhang imbis na pababain yung tension, lalo pa pinalaki ng kapulisan namin at that time, yung hepe, yung problema. Pero may istorya ho kasi na parang tinawagan niyo bang personal si Labor Secretary Pat Santo Tomas to disperse o to mediate din po yung ano? Tinatanong ko po kung ano status. I wanted to be aware of kung anong gagawin ho doon. Dahil hindi naman tayo pwede natutulog sa pansitan. Hindi naman tayo makakapaganda kung hindi natin alam kung anong mangyayari. No? Pero yung sa tinawagan ko sa to disperse, that is not in my function. But to be aware of what's happening is, I think, incumbent upon me as the sitting representative of everybody. 7 of the 11 barangays in Luisita are under my district, or were under my district. Ano yung usapan sa loob ng pamilya nung panahon na may problema sa Hacienda Luisita? At kayo ba may kakaibang opinyon o pareho din ang opinyon o nagtalo ba kayo bilang pamilya? Nagtalo mo kami doon. No? Tinahimingan po yung problema, umpisa po nung Kabyaw. Kabyaw po yung milling season. Lahat po nung nagtanim, umaasa na yung kanilang pinaghirapan, magkikita na po sila ng panahon na yun. Ako mo kahit mo doon, sabi ko, from a political perspective in handling the situation, better yata pabayaan na natin na, sige, basta walang karahasan, gusto nyo mag-strike kayo. Problema po nung milling season, may time limit rin po yun. Yung pag nasunog yung tubo mo, may time limit na dadali mo sa central. In effect, parang nagbalabalanse yung paano yung interest nitong mga partners na yung planters outside are not, lands there are not ours. They trusted us to be able to mill their sugarcane properly. Parang over 2/3 of everything that is milled comes from the outside. Today, puro outside. So, talaga naman, may pagtatalo. Maraming nakakatanda sa akin.